Guys, magandang araw sa inyong lahat. So, another video na naman, ano. So, ito ay isang just awakening, o pagninilay-nilay lang. Kung iba sa inyo up to now, nag-iisip, bibili ba ako ng isang buong solar setup sa bahay, may kumpleto na, o pansamantala, power station na lang muna. Maraming nalilito kasi, ano. So bago natin na ituloy at gawin natin tong video natin, so explain ko lang, ano. So mga bago pa lang na nanonood dito sa channel ko, ang channel ko pala mayroong mga ilang video na nakikita about sa mga construction works, no, hindi naman related. May mga paano ko sa tutorial ng mga piso wifi, merong excuse me, meron tayong solar and electrical tutorials. Tingnan nyo lang sa playlist ng mga ng ano ko ng channel ko. Then meron din akong tutorial kung paano nagse-set up ng internet, yung mga piso wifi, mga ganun, yung mga business tips kung saan ako nagsimula ng voucher type piso wifi. So hanapin nyo na lang yung mga playlist ko na yan sa ano, kayo nang bahalang manood. So talagang medyo nakakalito nga lang, ano, bahala na kayo kung anong gusto nyong tingnan dyan. So kakaunti lang naman ang ating subscriber dito sa channel natin. So hindi naman ko interest magparami ng channel o kumita. Ang akin lang, makatulong na ako sa ilan, sa kakaunti, sa pagbibigay ng mga gantong idea, okay na. So hanggang lang, kung gusto mo lang itong mga ganitong content, like lang, ano, paki-share, then subscribe nyo lang yung channel ko para updated ka, para sa tuwing mag-update tayo ng mga video, nano-notify ka, no? So yun lang sa ngayon. So simulan na natin itong ating munting pag-aaral. So okay, let's start. So yung ating slides, ano, anong mas practical daw, ano, power station o solar setup? So kung mapapansin niyo yung ating demonstration, pareho lang naman ng battery capacity. So meron kang power station worth 30,000, meron ka din namang solar setup sa bahay na halagang 30,000 din. So pag-usapan natin sa susunod na slide kung ano yung mga pros and cons, ano. Pros and cons pagka gumagamit ka ng power station. Number one, yung pros niya, plug and play lang, ano, tsaka napakadaling i-set up. So bibili ka lang ng device, plug mo lang to, no complex wiring required. So many models support recharging from solar panels or from the grid. So pwede mo i-charge through AC. Number 2, iba naman pwede sa solar panel. Pangalawang pros niya, portability, ano? Pwede mong bitbitin niya kahit saan, magka-camping kayo. So low maintenance. Number 3, compared to fuel generator na talaga namang magastos, ano, from time to time bibili ka ng gasolina. Kung sa environment friendly, friendly pa rin naman siya, wala siyang emission, wala siyang usok, hindi katulad ng genset. Lower upfront cost for moderate capacity battery. Your initial cost usually lower than a full solar plus home battery system, which is may point din naman, tama din. Depende yan kung ilan ang capacity na bibili nyo na power station. So flexible siya, pwede mong i-charge sa wall, sa AC, sa inverter mo, sa 12 volts battery ng kotse mo. Kung supported, depende sa model. So ang cons naman ng ating power station, limitado lang yung capacity niya. Kasi nga single unit lang naman to, the unit capacity is fixed. So if your needs grow, kung dadami daw yung pangailangan mo, bibili ka ulit ng iba pang unit para dito. So another gastos.
Not ideal for full home power. So dahil hindi naman siya po pwede, hindi naman siya pwedeng lahat, buong appliances mo para dito. Talagang limitado lang, ano, sa pangailangan mo kung anong bibili mong power station. Charging efficiency, cost. So, syempre, kung mag-charge ka sa grid, magbabayad ka sa kuryente. Yun nga lang ang cost nito. Kada mag-charge ka, may bayad. No? So, unlike kung sa solar, wala kang binabayaran, solar panel lang. Ano? Mamaya later on, discuss natin yan. Solar panel plus charger still at a cost. Tama naman, ano, bibili ka pa rin nga naman ng mga solar panel kung gusto mo. So, dako naman tayo dito sa solar setup sa bahay. May battery ka, may solar panel, may mga inverter. So, number one, na pinaka-pros nito, kumbaga yung positive side, long-term service. Long-term savings, I mean. With solar panel, battery, over time, you can significantly reduce or offset your electricity bill. So, in the long run, mapapababa mo electricity bill mo. O kung gusto mo dagdagan, so for almost zero, talaga totally. So, in the Philippines, a 1 kilowatt rooftop system has been estimated to recover its cost in around 7 years. So, 7 taon pa bago daw makarecover kung 1 kilowatt lang. No? So, kung dadagdagan mo, gawin mo 2 kilowatt, malilesen naman yung taon. Ano? So, scalability, ayun. You can size your system to your needs. Ano, pwede mo siyang i-resize kasi sa gusto mong build. Ayun nga, pwede kang mag-upgrade. Higher capacity. A full solar home battery system can power critical loads. Yun na nga, pwede mo siyang i-design sa mga higher loads, sa mga ref, sa aircon. So, number 4, increase property value. Homes with solar battery system generally increase in value. Okay? Energy resilience, number 5. Less dependence on the grid. So, yun nga, hindi ka masyadong nakadepende sa grid, sa AC lang, dahil alam mo, may backup ka. Iba nilalagyan ng automatic transfer switch. Pag nag-brownout, pak, lipat sa solar. So, good for areas with frequent or long outages. So, okay na okay ito. Katulad na mga nasa bundok ka, talagang wala kang pagkukuha ng ibang source, kundi ito lang. Okay na okay ito. Green, sustainable. Using solar reduces your carbon footprint. So, syempre, wala kang emission, naka-solar ka. Hindi ka nagpupollute ng environment. So, ano naman yung mga cons? Kumbaga, yung negative side, ano? High upfront cost installing solar panels plus battery inverter. Sa totoo lang, talagang mahal naman to, no? Mahal lang. Ultimo, wire talaga namang pagka mga gauge 2 na, gauge 0, talagang mahal, libo. So, complex installation requires professional. O, kailangan nga naman dito, marunong ka. O marunong ka sa DIY skills mo, kailangan aral ka. Ayun ang sinasabi ko palagi, kailangan may aral ka. Hindi basta-basta ito ginagawa. So, number 2, kailangan mo rin ng permit. Halimbawa, bebenta mo siya, no? I-metering mo. Kailangan mo rin mag-apply ng permit sa Meralco o kung sino man yung local concessionaire. So, possibly electrical panel upgrade. So, usually talaga ina-apply ng permit yan. So, yung maintenance, so, malamang. Solar panel, kailangan mong linisin. Yung battery maintenance mo, kailangan mo ring i-check. Depende sa type. Kung lead acid ang gagamitin mo, nako, todas yan. Maya't maya, nagme-maintain ka dyan, tsaka madaling maubos. So, number 2, while you save in the long run, the payback period can take years. So, which is naman, totoo naman matagal talagang bawiin, ano? Depending on system cost, electricity rates. So, kailangan mo talaga dito, magpaplano ka. So, yan na. Nakakalito na, no? Nalilito na kayo. Ano ba? Solar ba? O power station na lang? So, later on, discuss pa natin. So, planning needed. You need to carefully size
the system, how much power you use, what you want backup, etc. Number 4, if your battery setup is too small, you might not cover all desired loads during outages. As one user put it. So, ganun din naman. Power station. So, ganito pa rin. Parehas pa rin, ano? Unless you have a system large enough, you have to pick which circuits to back up. You'll end up surprised by what does turn on during an outages. So, okay, proceed tayo. When each option makes sense. So, kailan daw nakakaroon ng sense itong mga option na to? May mga ganito scenario tayo. Sige, okay, mag-power station ka kung you only need backup for small essential devices, phones, lights, router, maybe maliit na rep for a short time, o kailangan mo lang na simple, flexible, and portable. You don't want to make a big upfront investment, so ayaw mo ng malaking gastos. Your main goal is emergency backup rather than daily solar powered living. So kung ganun lang ang kailangan mo, ayaw mo namang malaking investment, masyadong mahal, gusto mo lang may backup ka lang in case of emergency, mag-brown out, that makes sense. Ano? Portable power station, okay tayo doon. So mag-solar ka sa battery mo, ang complete system, if you want to significantly lower your electricity bill. So ito na, kung nagbibil ka na ng mga 10,000, 15,000, ayan na. Pasok na to. Pwede ka nang mag-solar dahil kung kukwentahin mo, mas mabilis return of investment mo rito. Your experience frequent or long outages. So, yun. Pagka panay-panay brownout, pabor pa rin. You want sustainable, clean energy. So, yan. Kung ayaw mong makadagdag pa sa polusyon dahil tuloy-tuloy pa rin ang nag-ooperate yung mga coal power plant natin, which is nakaka-pollute ng environment. So, baka ito ng panahon, mag-switch tayo sa renewable energy. No? Number 5, you are ready for longer payback period and can invest more now. Yan nga. Kasi nga, yun na nga ang investment. Magandang investment naman talaga. May kamahalan lang. Then, you plan to power larger roads more regularly. Kung gusto mong mag-power up ng malalaking load, bawa ref, aircon, like appliances, ilaw, maybe air conditioning o refrigerator nga. Pwede, So, ang recommendation ko, based on common situations, ganito. If I were in typical house in the Philippines, kung nasa Pilipinas daw ako, typical ang bahay ko, with moderate power use, madalas may brownout, I'd lean toward building a small to mid solar plus battery system. If I can afford to upfront cost, kung kaya ko din naman daw yung cost, may katulad ng ginagawa ko, ay why not? Kasi talagang in the long run, wala ka nang iniintindi rito. Over time, the savings excuse me, are compelling. Especially kung may good sunlight. Either hindi naman good sunlight, magdagdag ka lang ng panel. So, nahabaan mo nga lang talaga yung computation mo. Kailangan meron kang reserve na 2 to 3 days para sa solar system mo. So, ibang topic naman yun. However, if my budget is limited, or if I only want something to cover only a few essentials during outages, so portable power station lang, it's a very good step. So, ganun lang. Kung depende sa pangangailangan mo, ano ba kailangan mo ngayon? Kailangan mo lang pag nag-brown out. Kung hindi naman ganun kalaki ang electricity bill mo, 1,000, 2,000. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon, kung ano talaga. Pero, ang hirap din manimbang, talagang nakakalito. Basta, yun lang muna technique. Kung kailangan mo lang dahil
Pag brown out lang, kailangan mo lang ng charge ng cellphone, tamang pang ilaw lang, gusto mo lang mag-electric pan, eh okay na yon. Isang oras ka manood ng TV, power station, pwede na eh. No? Mura. Pero kung kailangan mo patakbo ng mas maraming appliances, I recommend mag-complete solar setup ka na may battery bank. So, pag-aralan pa natin. So, long run cost comparison. In the long run, tingnan natin yung comparison. Bakit to yung why solar battery setup is usually more economical. Tingnan nyo na dito na papasok. Mas economical pa ang solar battery setup. Lower cost per kilowatt hour with solar. Example, according sa rooftop ng guidelines sa Pilipinas, if levelized cost of residential solar is estimated around 250 to 350 per kilowatt. That's typically much cheaper than buying electricity from the grid and retail rates. And certainly cheaper than constantly charging a portable battery with grid power. O, tingnan nyo Kasi from time to time na naman. Di ba? Kwentahin mo yung kung panay na panay ka naman din brownout sa inyo. Panay na panay. Mag-charge ka, tiyempo mo mag-charge. Kumakain din ng kuryente per kilowatt. So, baka hindi ka na nga lang naman mag-solar, ano? Number 2, karala pa natin. So, payback period on solar. Ayun na nga, ano? Karaniwan nga, in-estimate natin yan. 4 to 7 years sa rooftop solar. Ganun. Like in the market, 5.6 kilowatt system breaks even around 4 years. Which is, totoo naman. Kung mag-8 kilowatts ka, mga 3 years siguro, tabla ka na, ika-4 na taon mo. Wala na. Wala ka na ngayon nilabas. Halos kumikita ka na lang. Lalo kung naka-metering system ka, no, yung ibang excess ng solar mo, ng harvest, binebenta mo kay Meralco, kay Penelco, kung sino pa man yan. Ano? According to Solar Ready, if you spend 200,000 for a solar system, you can recoup it 6 to 7 years. So, which is totoo naman talaga yan ang mga estimated na years. Kaya, pag-aralin nyo maigi rin bago kayo mag-start. So, a report from Philippine Solar Energy Association shows high internal rates of return for solar plus storage system. This means after payback period, energy generation is free. Kita nyo naman na apart from maintenance, libre na. So, the economics improve drastically over time. Ayun nga, sinasabi ko, yung net metering natin, nakakatulong yan. With net metering, you can send excess solar power back to the grid and earns credits. So, kita nyo, yan na pa ang isang advantage. Yun nga lang, ito, ikukuha nyo ng permit, i-apply nyo sa Meralco. Ibang sobra mo, bebenta mo, kumikita ka pa. So, wise, di ba? Then, number 2, a well-designed solar battery system, so especially with lithium-ion or LiPo4 batteries can last so many years reducing cost per usable year, which is totoo naman, umabot usually yan hanggang 10 years. So, biruin mo kung ROI ka na ng 4 years, may 6 na taon pa yung baterya mo, ay saan ka pa? So, panels themselves have a 20 years. So, biruin mo 20 years pa, which is totoo naman. 15 to 20 years, tumatagal ng panel. That's true. No? So, saan ka pa ngayon? Sa solar ka pa rin ba? O doon pa rin sa sa power station? So, okay. When a portable power station might be good enough or even more economical for you, ayun nga, if you use just for backup, not for heavy usage, a portable station be more economical. So, okay na yun. Economical naman na yung power station. So, na-discuss ko na nga kung kailangan mo lang ng konting oras na para makapagpatakbo ng ilang appliances mo. So, wala. Dito naman, wala ka nang kailangan solar panel, wala ka ng permit nga. Katulad ng mga nasabi natin kanina, kailangan mo lang mas mura. No? Depende kasi ito sa budget nyo. Tsaka, kung ano ang pagaganahin nyo talagang
appliances. No? So, yung key risk and considerations, so, yun na nga, sa solar, ganun din naman, hindi lang sa solar, kahit portable power station, nawo-burn out yung battery degradation over time. Kung if-rely heavily on portable power station, might need to replace it eventually. So, kung panay-panay mo din naman daw ginagamit, ala din. Useless nga naman din. Ano? Unlike, hindi siya tuloy-tuloy na pumapalo yung solar mo kasi ang battery naman na may date of discharge yan eh. Eh, ito kasi minsan yung power station yun, napapabayaan yun, nagsisiro. Which is madaling nasisira. Masama yun. No? Napapabayaan yun hanggang mag-zero. Wala na. No? Kasi ang solar, may low voltage disconnect yan. Malay ba na kung may low voltage disconnect yung power station nyo? No? Solar variability. Solar production depends on weather, shading, on roof orientation. Ito naman yung risk nga naman kung ikaw naman may naka-solar setup. Maintenance and installation, solar battery needs technical work, wiring, inverter permits. So, talagang additional cost, upright investment. The biggest barrier is the initial cash outlay for panels, inverters, and batteries. Yes, totoo. Kaya nga yung iba nabibigla na siya nagpapa-estimate sa akin. Nagugulat sila bakit binagandaan libo. So, hindi po basta-basta nagko-compute kami ng mga solar. No? Tandaan niyo po, depende po yun sa gamit niyo. Kasi yung mga high current po ng mga power surge, ng mga aircon, mga rep, eh, mataas po yan. Ano? Hindi po basta-basta yung kinukompute. So, ito yung conclusion po natin dyan. Ano? More economical in the long run pa rin talaga ang solar battery system. If you size it right and use enough electricity to justify. So, kailangan lang ma-justify ninyo yung pangailangan nyo. So, the portable power station is economical pa rin sa limited needs nyo lang, ano, mainly for backup. I don't want to deal with the installation. So, yun lang po ang ating munting pag-aaral ngayon. Ano? So, solar versus power station. So, final verdict, kung kailangan mo lang ng para sa temporary backup, portable power station. Gusto mo pang matagalan, gusto mo kumita, gusto mo patakbo ng mas malaking appliances ng matagal, ready mo nga lang ang budget mo, kikita ka pa, solar battery system ka na. So, nasa inyo. Hanggang doon na lang muna po at tatapusin na natin itong ating kunting kwentuhan. Marami pong salamat. Paki-hit na lang po yung ating like and subscribe button and paki-share nyo rin para naman ma-aware naman yung iba nating viewers. Thank you very much. God bless.